For today's video, magsusukat tayo gagawa tayo ng drawer. Ngayon, sa pagsusukat, tuturo ko sa inyo paano ko kumukuha ng sukat o paano diskarte kong ginagawa para makuha ko yung pinaka width na to sa sukat. Ayan, kung mapapansin nyo rito, itong loob ng box na to ay meron siyang sukat na ayan, 41 cm. Ayan, 41 cm or 16 inches and 316. 16 and 316. Yan. Meron nga tayo nakuha rito na 16 and 3 o 16.3 inches. Yan. Para mas mabilis ko siyang makuha na hindi na ako magma-minus, ang ginagawa ko rito, kumukuha ako ng dalawang plyboard. Ayan, kung papansin nyo, dalawang kapal ng plyboard na yan. 3/4 yung isa, bali dalawa siya. Kaya 1.5 inches yun, dalawa na yun. Tapos ito yung drawer guide natin na 1 inches. Ayan, 1 inches yung thickness niya pag sinukat natin. 1 inches. Ayan. Pagdidikitin ko lang silang apat. Ayan. Yung dalawang drawer guide kasi is magkabila yung kaya dalawang piraso siya. Ayan siya. Kung mapapansin nyo, nakabalot pa yung drawer guide natin. Dalawang 3/4, tsaka drawer guide. Tsaka tayo kukuha ngayon ng sukat dyan. Para hindi na tayo mag-minus pa. Dito, automatic yan. Kung ano yung nakuha natin sukat dyan, yan yung tatabasin natin. Ayan. Kung papasin nyo rito, meron tayo nakuha rito na 35 o 34.9. 34.9 cm. Ayan, 34.9 cm. Ayan. Tapos sa pagkuha ko dito, nag-allowance pa ako dito ng 4 cm to 3 mm o 4 mm. Kaya ang kukunin ko na lang dyan ay 34.5 o 34.6. Ayan. Nag-allowance pa ako sa kanya ng mga 3 mm para hindi masyadong masikip yung ating drawer na gagawin dito. Di baling medyo masikip, maliit yung drawer na gagawin natin, wag lang natin mapapalakihan kasi pagka medyo napalaki to, kahit na 1 mm lang, mahihirapan tayo maglabas-pasok ng ating drawer box dito sa ating drawer carcass natin. Kaya make sure lang na tama yung ating pagkakating dito. Maglawas lang tayo ng 3 mm. Ayan. Ganun lang ako kumukuha ng pinaka drawer width niya. Ayan. 34.5 magagawin ko sa kanya. Ayan. Centimeter. Yan yung pinaka width. Dito naman tayo sa pinaka depth niya. Ayan. Sa depth nga na to, meron siyang 15. Ayan, papansin nyo, 15 inches. Ayan. 15 inches, ang drawer face na to ay naka-inset, kaya magiging 14 inches na lang yung ating kukunin na depth. Kaya may allowance na siyang 1/4 sa may 14 inches na kukunin ko. Dahil mula sa dulo hanggang dito is 15 inches, 3/4 yung ating drawer face, kaya ayan, mayroon na siyang allowance na 1/4. Mahigit 1/4 yung magiging allowance niya. Ayan, para hindi siya lumabas yung pinaka-drawer face natin pagka kinapitan ng drawer face. Ayan, pinaka depth niya ay meron lang tayong 14 inches. Yan, meron tayong dalawang nakukuha. Ang isa ko pang kinukuha dito yung pinaka height niya. Height ng ating drawer. Yan. Itong height na to, yan. Yun ang kukuha natin. Sa pagkuha ko ng height na to, yan, susukatin ko yung pinaka height niya. At meron tayo ritong 19 cm. Ayan. 19 cm. Yan. Nag-allowance din ako dyan ng 5 cm para hindi masyadong sumagad yung pinaka box natin doon sa taas ng ating lalagyan ng box na yan. Kaya yung 19 cm, mag-abawas tayo. 4 cm na lang alisin natin dyan para maging 15. Pwedeng 4 cm to 5 cm ang bawas natin. Yan lang ang kinukuha kong sukat bago gumawa ng ating drawer box. Ayan. Tatlo lang. Yung width niya, yung depth niya, tsaka yung pinaka-height niya. Ayan. At ito, una ko nga kinukuha yung pinaka-height niya. Kaya kung papasin nyo yan, magsusukat ako dyan ng 15 cm na guide. Tapos magkakat na ako ng mga piece niya na kailangan sukat dun sa may
pinakamalaki niya, ang pinakamalaki natin kanina ron ay kinukuha ko yung pinaka mahabang part niya. Ayan, papasin nyo. Ayan. Dahil 3 drawer yung gagawin ko rito kaya medyo marami kong kinat. Tapos dito gumagamit ako stop block para sigurado tayo na magiging isa sukat ng ating drawer. Dahil yung kinuha na naman natin sukat pantay naman. Kaya naman stop block ang pinakamabilis na paraan ko sa pagkuha ng ating mga piece. Yan, para iisa lang ng maging sukat ng ating drawer box. Yan. Ayan, meron tayong dalawang maliit na, ayan, para sa front face natin yan. Ito na nga yung ating gagamitin para sa ating drawer piece, drawer box. Ayan. Bago ko siya build, sinasander ko muna lahat ng gilid niya para matanggal yung mga himulmul niya para hindi ako mahirapan dukutin to kapag naka-build up na yung ating drawer box. Kailangan mai-sander ko muna siya. Yan, tapos ito na, mag-groove ako dito para sa pinakasalon niya, sa ilalim. Yan. Para susuot lang natin yung pinaka-drawer niya sa, yung drawer na pakasalon niya sa ilalim, susuot lang natin siya. Yung 1/4 na plywood. Yan. Naglamos lang ako dito ng 1/4 para sa ating, sa pinaka-ilalim ng ating drawer. Dito naman pinipili ko yung pinaka magandang piece. Yung kaya kung ginuguhitan yan, ibig sabihin doon ko padadaan yung ating lalagyan ng ating 1/4 na plywood. Ayun yung ating maliit na 1/4 na plywood. Ayan. Palatandaan ko guhit na yan para doon tayo kapadaan ng ating pinakapasyada para sa ating 1/4 na salo. Ayan, ganyan magiging itsura niya. Medyo malalim nga pala yung pagkakagrupo dito. Nasa medya. 1/4 lang halos yung natitira doon sa pinaka-layer niya sa kabilang side. Ayan. Kailang pumasok dyan yung ating 1/4 na plywood. Ayan. Bali 3 beses ko to pinapadaanan para sigurado tayo na papasok yung ating 1/4 na plywood. Ayan. Meron kasi sa gitna pa yung naiwan Kaya i-adjust ko pa ng konti yung ating table saw para matanggal naman yung maliliit. Kung mapapansin may mga tumatalsik pang maliliit. Ayan. Ayan. Kailangan ma-sure muna natin bago ko siya i-build up. Ayan. Make sure ko na pumasok yung 1/4. Ayan. Papansin nyo ito yung pinaka width ng ating drawer. Ayan. Mayroon pa siyang konting allowance sa part na to. Andun yung ating drawer guide. Ayun, so ayun, drawer guide tsaka dalawang 3/4. Yan, balikan yan. Ito yung maliit na to para sa front. Yan, ganyan magiging itsura niya. Yan, build lang natin siya. Ito nga yung sa pinakaharapan niya. Napapansin niyo, yan, medyo nakababayin sa yung manipis na yan para pumasok yan yung ating 1/4 na plywood. Ayan. Ganyan ako gumawa ng ating drawer box. Same process lang sa tatlong drawer na to. Same process lang yan. Mas mabilis kasi pagka meron tayong ginagamit na nailer. Like yung pako, kasi gumagalaw. Pagka pako ginagamit natin agad, gumagalaw pa siya. Kahit sa may lock screw, ganun din siya. Kaya kailangan stable muna natin gamit yung ating nailer. Kaya mas mapapabilis talaga tayo pagka meron tayong nailer na gamit. Pwede rin namang pako na lang, rekta, screw pwede rin direct. Yun nga lang medyo gumagalaw-galaw kasi siya kapag pinapukpok na natin o dinidrill na natin siya. At ito kung mapapansin nyo talagang pantay-pantay yung ating drawer box. Talagang iisa na yung sukat niya. Kaya papansin nyo pati sa likod, pantay siya. Sa tagliran, right side and left side. Ayan, pantay siya. Ayan, pantay talaga siya. Ayan. Parang isa lang yung ating ginawang drawer pero tatlo yan. Ayan. Straight na straight siya. Ayan. Yun na kainaman kapag meron tayong mga guide na ginagamit. Mabilis na, maganda pa yung kalalabasan ng ating ginagawa. Yan, sukatin ko lang muna yung pinakasalon niya sa ilalim
Ayan, sa pinakailalim na to meron siyang 1 centimeter and 3 millimeter. Ginagawa ko dyan is pag sinukat ko itong pinaka-drawer na yan, nag-a-add lang ako ng 2 centimeter para sa magkabilang butas niya, para sa groove. Para hindi masyadong masikip o hindi rin masyadong maluwag yung ating isusuot dyan na 1/4 na plywood. Kaya papasin nyo rito is 34. Ayan, 34.5. Ayan, 34.5 centimeter. Ngayon, gagawa lang ako dyan ng 34.5. Magka plus 2 cm lang ako dyan para sa dalawang gilid niya. Gaano lang ako ng 36 cm ang mangyayari dun sa ating pinaka-width. Dito naman sa pinaka-depth niya, ayan, meron din siya ang 34. Ayan, mula sa kabilang side, 34, magiging 35. Plus 1 cm naman, dahil isa lang yung ating groove, yung pinakadulo lang. Ayan, as usual, dahil tatlo yun, guide pa rin tayo rito ng ating drawer. Pinakasalo niya yan. Lagyan ko ulit siya ng guide dahil tatlo nga yun. Para same process lang yung sa tatlo na yung gagawin natin. Yan ang kainaman. Isa lang susukatin natin drawer box, pero para sa tatlo na yun. Yan ang kainaman kapag parehas na parehas yung ating ginawang drawer box. Yan, sinander ko na nga rin siya para malinis, tsaka ako siya pinunasan. Para wala na talaga tayong maging problema. Pagka sinutan natin yan, hindi na tayo mahirapan magdukutin pa yan. Kapag nasa loob niya, mahirapan na tayong dukutin pa yan ng liha o basahan. Kailangan make sure lang na malinis na yung ating ginagawa. Ilagyan ko din siya ng glue para mas maging matibay talaga siya. Yan, ganun lang maglagay ng ating pangsalo sa drawer. Napakabilis lang. Ayan. Lagayan ko din ng glue yung pinakailalim. Huli ko nilalagay yung glue rito sa pinaka-top niya para hindi kumalat. Ayan. Unang ginagawa ko rin sa pag-nailer, ito munang part na to. Para pag na-fix na yon, tsaka natin siya lalagyan ng L-square. Pagka nasukat na natin L-square, paikutan ko na siya ng ating nailer. Ayan, kung papasin nyo, kaya medyo malalim yung groove ko doon para ma-nailer ko pa siya. Para mas lalo pa siyang talagang tumibay yung ating salo sa ilalim na yan. Sa paglalagay ko naman ng drawer face, ayan, ina-actual ko na lang siya dahil ito ay inset. Ayan, nalagyan ko siya ng palatandaan kung saan tatama yung ating nailer mamaya. Dahil nailer ang kailangan natin dito para may stable natin yung pagkakabit natin dito. Ayan. Lagyan ko lang siya ng playing card sa ilalim. Pagka nasigurado na natin na okay na yung ating space na paikot, kailangan na space niyan is equal talaga siya. Yung mga gaps niya sa paikot na yan, at kailangan equal siya. Yan ang mahirap kasi talaga pagka yung ating ginagawang drawer face ay inset. Ito pinakamahirap na drawer face, yung inset na ganyan. Kailangan talaga equal yung para maganda siyang tignan, kailangan equal siya, hindi siya sasabit sa gilid. Yan. Kapag okay na siya, yung palatandaan natin kanina, yan, itatak na natin siya ng ating nailer. Yan. Para hindi na siya gagalaw. Ito, gagamit ako dito ng 1 inches and 3/4. Yan, 1 and 3/4 na black screw para ipa-black screw natin siya dito sa sa pinaka-loob niya. Ayun. At dahil hindi pa nga ito finish, nililate ko finish yan, pinapako ko pa siya. Yan, para sigurado tayo na talagang napakatibay ng ating drawer face. Hindi siya matatanggal kahit mahilan ng customer natin na biglaan. Ayan. Ganyan. Make sure lang na pantay talaga siya.
Ang tandaan lang natin, tatamaan ng ating nailer para hindi lumusot. O kung saan mapunta yung ating bala ng nailer. Kaya lalagyan ko muna siya ng tanda. Ito na nga yung ating finished product ng ating drawer. Kaya kung mapapansin nyo, maganda siyang tignan. Tsaka kung mapapansin nyo ito, lahat ng space niya talaga namang equal size yung pinaka-spacer natin dito. Ayan. Tsaka smooth siyang hilahin o ilabas-pasok sa ating carcass niya. Kung mapapansin nyo, maganda siya. Buksan mo lahat. Ganun lang guys. Thanks for watching. Yan. Tigas. Buksan mo na. Ayan. Ay. Sarado na. Diin mo. Ayan.